Ayan na po. Tila apektado ata, no? Bumigay ito pong palasyo po ng Malacanang mga kabida dito ho sa balak ng mga OFWs po natin, ano? Diyan ho sa Europe na hindi ho magpadala ng kanilang remittance dito ho sa Pilipinas simula po ngayong March 28, ano po, no? Mantakin nyo ha, March 28 hanggang April 4, isang linggo po yon, ano, na zero remittance po mga kabida dito ho sa Pilipinas. Okay? Ang rason po nila, bilang protesta daw ito mga kabida, dito ho sa pagsuko ho ng gobyerno ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan ho sa International Criminal Court. Ang demand po nila is pabalikin po, ano, dito sa Pilipinas, ito pong si dating Pangulong Duterte mga kabida. Ito, meron pong press conference, ito pong palasyo po ng Malacanang, kanina lang po mga kabida, at umapila po itong si Yusek Claire Castro, ano, sa mga OFWs na huminahon at pag-isipan po, ano, ito hong balak po nilang zero remittance po mga kabida. Kasi ho, ang sabi niya, hindi lang po apektado yung gobyerno dito, kung sakaling itutuloy po ito mga kabida, pati na rin daw ito pong mga pamilya po ng mga OFWs. Okay? Pakinggan muna natin ito pong naging pahayag ni Yusek Claire Castro po mga kabida. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Thank you po. Ayun po, ang linaw yung sinabi po, ano, apila po ni Yusek Claire Castro sa lahat pong mga OFWs po natin, ano, particularly dyan ho sa Europe, ano. Pagkakala po natin mga kabida, hindi lang po Europe, no, mga OFWs po natin sa Europe, ano po, ang sasali ho dito sa no remittance o zero remittance, ano po, na sa isa pong panayam po ng Brigada News FM Davao, yung mga lumahok po sa isang pagtitipon nung linggo, dyan ho sa labas po ng detention cell po ng dating Pangulo po mga kabida sa The Hague, Netherlands. And dami yun, ano? Umabot po ng umabot po ng 6,000 daw na mahigit, ano? Ito pong mga dumalo na mga OFWs po natin, kasama po yung mga partners po nila, no, mula sa iba't ibang bahagi po ng Europe at maging sa Amerika po, ano, mga kabida. In fact, sa napag-alaman po natin na mga lugar, nasa 20 countries yung mga representative po ng mga OFWs ang pumunta, no, dyan ho sa The Hague, Netherlands nung linggo para po ipakita ho yung kanila pong suporta po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, babasahin ko lang po kasi ang palabas po ng ganitong idea po mga kabida, zero remittance po, ay ito pong Maisog Croatia Chapter Europe, ano? Alright? Eto, babasahin ko lang po yung kanilang post. Actually, posted po ito ni Sugar Arana, ano po, no? I don't know kung siya ay isa pong OFW, pero posted po ito through Sugar Arana, ano po, no? Ang sabi po niya dito mga kabida, ang title po ng kanyang post, OFW Zero Remittance Week, March 28 to April 4, 2025. Okay? Eto, babasahin ko lang po ha. It is time for the current administration of the Republic of the Philippines to realize the grave mistake they made against former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong. Ayan. This powerful global campaign will launch on the occasion of our beloved former President's 80th birthday. A week of zero remittances will send a strong message
This is a significant loss for the Philippines economy, and the administration must heed the call of OFWs to reinstate FPRRD back to our homeland. Initiative of Maisog Croatia Chapter Europe. Ayan. So, gaya ng sinabi ko po kanina, parang hindi lang ata Croatia yung sasali ho dito sa initiative na ito, ano? Meron pang ibang mga OFWs mula sa iba't ibang bahagi po ng Europe, ano? Germany, France, Switzerland, ano? At marami pa po, ano? Batay dun ho sa sinabi po ng isang lokal, isa pong taga Netherlands po mga kabida na na-interview po ng Brigada News FM Davao, no? Nasa 20 countries, no? Yung sinabi po niya na possibly na sasama ho dito sa zero remittance, ano po mga kabida. Kaya dito medyo nagkaroon po ng pangangamba po itong gobyerno po ng Pilipinas dahil napakalaking epekto po, ano? Ito pong zero remittance kung sakali yung itutuloy po ito mga kabida. Mantakin nyo as of 2023, batay ho sa research po natin, nasa 3.82 billion US dollars yung ating remittance, no? I mean, yung remittance po mga kabida ng mga OFWs po natin sa Europe. That's Europe alone. Okay? Hindi pa po kasali yung sa Amerika at iba pang mga lugar, no? Kung saan po meron pong mga kababayan nating mga OFWs mga kabida. So sa Europe lang po, nasa 3.82 billion US dollars yung kanilang remittance a year. Okay? Yung ipinapadala po nila sa kanilang mga pamilya po mga kabida, umabot po ng 3.82 billion. Ang laki. Marami na pong pwedeng gawin dyan ho sa 3.82 billion. Kaya yung apila po ng Malacanang, ano, sa mga OFWs concerned, okay, na pag-isipan po ito hong plano ho nilang zero remittance. Kasi ho, hindi lang po gobyerno yung apektado ho dito. Okay, aminado po yung Malacanang na yan. Apektado po yung gobyerno ho dito, kundi maging ito hong kanilang mga pamilya dito ho sa Pilipinas. Mantakin nyo, 1 week yan, walang remittance, walang ipapadala. Okay? Pero di bali lang po, no? Sabi doon sa mga OFWs, sakripisyo po ito, ano? Dahil ho daw, para ho daw ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? Yung isang linggong sakripisyo na hindi ho sila magpapadala sa Pilipinas, para ho sa dating Pangulo yon. Para lang po, at least, yung gobyerno po daw ng Pilipinas, magising, ano? Dito ho sa kanilang gagawin. Okay, mga kabida. Pero ang sagot naman po ng Malacanang, yung ginawa po nila kay dating Pangulo, ginawa lang talaga nila yung kanila pong trabaho, ano? Batay yon sa batas. At unang-una, meron pong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At ginagawa lang daw nila yung trabaho po nila, lalong-lalo na po ng ating mga kapulisan. Yun yung paliwanag mga kabida ni Yusek Claire Castro. So ayan, ano po yung inyong opinion at komento ho dito mga kabida sa sinabi po ni Yusek Castro, ano? Bilang tugon doon ho sa plano ho ng mga OFWs po natin pagsagawa po ng no o zero remittance po dito ho sa Pilipinas. Para sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.